Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Alam mo ba na ang bismuth, isang uri ng metal, ay bumubuo ng perpektong hugis kristal na parang hagdanan at may makukulay na bahaghari habang ito ay lumalamig. Hindi ito ginuguhit ng tao, ha? Ito ay likas na ayusin ang sarili nito mula sa loob palabas ayon sa nakatagong batas ng kalikasan. Ngayon pong dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo, ipinapaalala sa atin na ang kaayusan at kaluwalhatian ng Diyos ay nahahayag din sa anyong payak, sa tinapay at alak. Sa aklat ng Genesis, iniaalay ni Melchizedek, pari at hari, ang tinapay at alak, paunang pahiwatig ng Eucharistia. Sa unang sulat sa mga taga-Korinto, iniulit ni San Pablo ang mga salita ni Jesus. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At sa Ebanghelyo ni Lucas, hindi lang dumami ang tinapay, binasbasan, pinagpira-piraso, at ibinigay ito ni Jesus. Isang banal na ayos, isang sagradong pattern. Tulad ng kristal ng bismuth, ang Eucharistia ay mukhang simple. Ngunit sa kanyang pagkapira-piraso, nahahayag ang hiwaga, kaayusan, at kagandahan ng Diyos. Hindi lang ito pagkain, ito ang buhay na presensya ni Kristo na ibinibigay. Lumapit tayo sa altar na may pagkamangha, kung saan ang tinapay na pinagpira-piraso ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pagnilayan po natin ito.